Magkakampi na sa politika ang dating mortal na magkaaway. Kapartido na ni Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato ang dalawang miyembro ng angkan ng Ampatuan, ang pamilyang itinuturong nasa likod di mano ng Maguindanao Massacre. Live mula sa Cotabato City, may report si June Veneracion. June? Jessica, hindi na ikinagulat yung mahigpit na seguridad sa paghahain nga ng Certificate of Candidacy ni Maguindanao Re-electionist Governor Ismael Toto Mangudadato. Pero ang ikinabigla ng marami ay ang pagkakasama ng ilang miyembro ng pamilya Ampatuan sa tiket ni Mangudadato. Maaga pa lang, tumulak na ang convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato mula sa kanyang bayan ng Buluan papuntang Cotabato City para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Nagmistulang parada ang convoy ng mga nagagandahang sports utility vehicle. Nagkalat ang mga sundalo at mga tangke sa dinaanan ng convoy, lalo na sa mga lugar na kilalang baluarte ng mga Ampatuan na sinasabing utak ng Maguindanao Massacre, kung saan kabilang sa mga biktima ang asawa at ilang kaanak ng Mangudadato at mga miyembro ng media. Matatanda ang 2009, maghahain din dapat ng COC ang asawa ni Mangudadato para sa kandidatura ni Toto nang harangin ng mga armadong lalaki sa bayan ng Ampatuan. Dinala sila sa mabundok na bahagi ng bayan at doon pinatay at binaon kasama ang maraming miyembro ng media. Higit 50 ang namatay. Itinuturing ng pinakamalagim na araw sa pamamahayag ang Maguindanao Massacre ayon sa international group na Committee to Protect Journalists. Wala naman daw na mamonitor ang AFP na banta sa buhay ni Governor Toto Mangudadato, pero kailangan pa rin daw magpatupad na ganito kahigpit na seguridad para na rin daw makasiguro. Sa yung incumbent governor, siya rin yung diktado ng presidente na head ng Liberal Party, so nasa kanya na lahat yun. So walang reason na kabahan siya or if in case security kanya, wala tayong problema. Natuloy ang paghahain ng COC ni Mangudadato kasama ang mga katikit niya mula sa Liberal Party. Pero may mga kapartido rin pala sa Mangudadato na mula sa angkan ng kanyang mga mortal na kalaban. Ampatuan niya sekarang. Ang kanyang tinutukoy, si Yasser Ampatuan na tumatakbong Regional Assemblyman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Totoo yan, I am an Ampatuan. I am proud to be an Ampatuan. Isa tayo sa mabait na Ampatuan. Isa pang Ampatuan mula sa bayan ng Sharif Agwak, ang kaalyado ni Mangudadato. Ang kapatid ni Dato Andal Ampatuan Sr. na si Dato Sarip Ampatuan. Pinag-usapan natin ito tungkol sa politika. Tungkol naman sa dugo. Dugo ko naman sila. Hindi talagang may wasan talaga na dugo ko sila. Iba raw talaga ang politika dahil ang makakalaban ni Mangudadato bilang gobernador ay dati niya ring kaalyado, si Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura. At ngayon pa lang, may batuhan na ng putik. Kinukwestiyon ni Mastura ang sobrang itinaas ng net worth ni Mangudadato sa kanyang SALN mula 2009 hanggang 2011. Last year, he was the second richest governor in Mindanao. But this year, he is the first number one richest governor in Mindanao. Yung mga properties ng parents ko na sa akin ay pinano at may mga tanim yun, hindi ko naman pwedeng hindi i-declare. Gusto ko matulungan yung gobyerno natin. Di ba? Ano palang gagawin doon? Itatago mo kung ano yung pinagkakakitaan mo. Pagkatapos maghain ng COC ng Mangudadato, dumalaw siya sa pinangyarihan ng massacre para mag-alay ng dasal sa mga biktima, lalo na sa kanyang asawa. Jessica, itong lalawigan ng Maguindanao ay hindi na yata nawala sa listahan ng mga election hotspots. Pero sa ngayon, nangako itong dalawang magkatunggaling kandidato sa pagkagobernador na walang manggagaling na karahasan mula sa kanilang hanay. Sabi naman ng AFP, magandang indikasyon daw ito para sa susunod na eleksyon. Okay, Jessica? June, pending itong kasong Maguindanao Massacre sa mga korte. Wala kayang implikasyon itong pagsasanib puwersa ng dadalawa lang naman na miyembro ng Ampatuan family kay Mangudadato na namatayan ng misis at may mga kamag-anak pang namatay doon sa massacre na yon? Hiwalay na usapin daw ito, Jessica, itong legal na kaso at itong pakikipag-alyado nga dyan sa ilang miyembro ng pamilya Ampatuan. Pero nilinaw niya, Jessica, itong mga miyembro ng pamilya Ampatuan na to ay medyo hindi talaga dikit doon sa core ng family ng Ampatuan na ngayon naakusahan na may kinalaman nga dito sa Maguindanao Massacre. So totally separate daw itong kaso na itong pakikipag-alyado na at itong kaso nga na Maguindanao Massacre, Jessica. Okay, matatandaang yung Maguindanao Massacre, bunsod yan nung pagpa-file din dapat
ng COC nung misis dati ni Mangudadato, no, yung namatay na misis ni Governor Mangudadato. Ikwento mo, paano ang ginawang paghahanda ngayon? Kasi similar yung circumstances pagpa-file din ngayon ng COC eh. Anong security measure at ano ang inyong mga pinagdaanan na sumabay dito sa pagpa-file na ito ng COC ni Mangudadato? June? Well, Jessica, halos similar nga yung circumstansya. Ang nagkaiba nga lang yung napakalaking factor na wala na yung mga nakaupo dati sa pwesto na sinasabi nilang nasa likod nga ng massacre. Yung security arrangement talaga makikita mo napaka-elaborate. Kanina, Jessica, nakita natin na mga halos, sa estimate nga na sa mga 1,000 to 2,000 yung mga vehicles na sumabay doon sa convoy na yun mula doon sa hometown ng mga Mangudadato na doon sa kanilang hometown, papunta nga dito sa Cotabato City para mag-file ng COC. Pero unlike yung mga before, kung naalala ko lang, Jessica, nung nag-file si Toto Mangudadato ng kanyang COC after nga nung massacre, may mga nakabuntot na tangke sa kanya, buntot sa likod at meron din tangke sa harap. Pero this time around, ang nangyari, mga roadside security na lang yung mga sundalo, ang nangyari, ang talagang in charge doon sa closing security ay ang mga membro ng Philippine National Police, Jessica. Okay, pero at kagaya nga ng nasabi natin kanina, maayos naman na nairaos itong pag-file ng COC. Tama ba yung narinig ko, 1,000 mga sasakyan ang sumama kay Mangudadato sa pag-file ng COC? Yes, Jessica. Yung una nga, hindi kami makapaniwala, pero ang nangyayari kasi, mula doon sa kanilang hometown, pagdadaan sila sa isang bayan na kaalyado nila, dadagdag ng sasakyan, dadagdag ng mga security, ilang bayan pa yung dinaanan nila hanggang makarating sila dito sa Cotabato City. Napakarami na nung kasama doon sa convoy na sumama nga doon sa filing ng COC. In fact, dito sa Cotabato City ay talaga man nagkabuhol-buhol ang daloy ng traffic sa dami nung sumama doon sa convoy. Kaya nga humihingi ng paumanhin itong si Governor Mangudadato sa mga tao rito sa Cotabato City doon sa nangyaring ang pagkabuhol-buhol ng traffic, Jessica. Okay, maraming salamat, June Veneracion.